and we could accomplish your divine purpose for our lives. Sa pagtitipo namin ito, Panginoon, at sa paghingi namin ng iyong pagpapala, pagpapaliwanag, pakalinisin niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Mga paulit-ulit na kasalanan, mga kuminsan naman ay paminsan-minsan kasalanan, at merong mga makasalanang halos hindi nagagawa, pero nadadapa pa rin nagagawa. Lahat ng ito, Panginoon, nilalapit naming hugasan niyo po ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Tinatanggap namin ng may pagpapakumbaba ang mga pagkukulang namin at pagkakasala sa iyo, Panginoon. At ayon sa iyong pag-ibig, sa iyong pangako at sa iyong salita, patawarin niyo po kami. Linisin, bigyan ng kakayanan na maunawa ang iyong turo para ang buhay namin lalong umunlad. At lalo naman kayong madakila sa mga detalye ng pamumuhay namin. So we ask you, Father, to be our teacher, our speaker. Kayo po ang siyang mangaral. Turuan niyo po kaming lahat. Gamitin niyo lang lingkod niyo na inyong kasangkapan. At nawa ang inyong magandang layunin para sa aming lahat matupad. Habang kami nagkakatipon-tipon sa iyong paanan, Panginoon, hinihiling din naming patuloy niyong basbasan, ingatan, iadya sa anumang gawa ng masama ang mga mahal namin sa buhay na hindi kasama ngayon. Samantala, turuan mo kami, Panginoon, na maging mapayapa, teach us to relax, teach us to focus on you alone so we can receive your blessings. In the name of Jesus, we commit to you everything. Amen. How to be rich or poor? We will be reading from the Contemporary English Version, Luke 19:11 to 27. For now, we will be reading 11 to 13. The crowd was still listening to Jesus as he was getting close to Jerusalem. Many of them thought that God's kingdom would soon appear. And Jesus told them a story. A prince once went to a foreign country to be crowned king and then to return. But before leaving, he called in 10 servants and gave each of them some money. He told them, "Use this to earn more money until I get back." Napaka-common na storya. Galing mismo sa bibig ng Panginoong Hesus ang kwentong ito, habang ang lahat ng tao ay ang pinag-iisipan ay yung darating na panahon, the kingdom of God coming. Now Jesus would tell them a story which is about very here, very now, very present, very immediate. So the people were focused on the appearance of God's kingdom, which is very much of the future, but Jesus tells them a lesson on how to live in the present system. Yung malayong pananaw ng mga tao, ipinako ng Panginoon sa here and now, sa ngayong buhay na ito, at hindi yung buhay na darating pa. At ito'y tungkol sa isang prinsipeng magiging hari. Apparently, this is a vassal king or a prince which is a part of a bigger empire that reported to a higher authority somewhere else, but he was going to that authority to be crowned king. So, he lives as a prince and comes back as a king. Now, he called in 10 servants, a very perfect number as an example, suggesting 10 types of people. And there was money given to each one of them. Iba-ibang amount. At ang bilin, this money should make more money. So pinagbibigyan niya ng mga kani-kanyang mga puhunan at sabi, paramihin nyo ito, kailangan ang ibinibigay ko sa inyo, pagbalik ko, marami na. So money is supposed to make more money. Nagkaroon tayo ng isang basic rule of economics that money is supposed to make more money. It's not primarily for just spending or for saving, for keeping. It is for investment. It is for business. Luke 19:14. But the people of his country hated him. And they sent messengers to the foreign country to say, "We don't want this man to be our king." Merong problema. As we have said, probably he was an appointed vassal king na nagre-report siya sa isang mas mataas pang hari. But the people did not want his kingship. It could be a symbol that they did not want his style. They did not want the way he ruled, his policies, his method, the way he conducted the affairs of the state. So they sent a delegation to the higher authority to express their dislike for this prince. Luke 19:15
10:15. After the prince had been made king, he returned and called in his servants. He asked them how much they had earned with the money they had been given. So in spite of the protestations of the people, this prince became king. Umalis siya prinsipe, bumalik hari na, mas malaki na ang otoridad, mas marami ng kapangyarihan, and there was accounting. Nagbilangan, there was auditing. Sabi niya, natatandaan nyo, binigyan ko kayong lahat ng pera. So ano na nangyari? Magkano ang kinita nyo sa ibinigay ko sa inyo? Luke 19:16-17. The first servant came and said, Sir, with the money you gave me, I have earned 10 times as much. That's fine, my good servant, the king said. Since you have shown that you can be trusted with a small amount, you will be given 10 cities to rule. So yung servant number 1 na binigyan ng 10, whatever the unit, no? He earned 10 times as much. Naparami niya times 10. Binigyan siya tuloy ng 10 cities to rule. He was made a princeling or a duke or something. So, there was a great journey from being servant to ruler. Umasenso siya. Nung umalis yung prince, servant siya. Nung bumalik, naging ruler siya of 10 cities. Alam niyo, sabi ng Proverbs 12:24 tungkol dyan, work hard and you will be a leader. Be lazy and you will end up a slave. So another rule, to be a real leader, you must work hard. Hindi na dadaan sa mana-mana lang yan, o intri-intriga, o paglalangis sa mga makapangyarihan. You have to work hard. Another rule of creation that is always there and will never be broken. Servant, 1 out of 10, could he represent 10% of people? Does it say 10% of people will be rich and will become rulers? Which is almost like the percentage of people on the planet now. That 1 out of 10 will be a leader. 1 out of 10 will be fabulously wealthy. No? Is this a natural law, a natural tendency that the story is suggesting to us? The numbers are very interesting. Then Luke 19:18-19, the second one came and said, Sir, with the money you gave me, I have earned 5 times as much. The king said, you will be given 5 cities. So apparently, they were all given the same things, the same amounts. Man number 1 made 10 times more out of what was given. Man number 2 made 5 times more out of what was given. A poor one half, but nevertheless, a big amount. Naging times 5. So servant number 2 made 5 times more. He was given 5 cities to rule. Also, he was moved from servant to ruler. So another 1 person out of the 10, could this mean 10% of people will be middle executives, mildly rich in life? Far from being poor but not fabulously rich. Could this be representing a kind of a middle class? Is this a natural law? A natural tendency for people? That has been true since time immemorial. Luke 19:20-21. Another servant came and said, Sir, here is your money. I kept it safe in a handkerchief. You are a hard man, and I was afraid of you. You take what isn't yours, and you harvest crops you didn't plant. So servant number 3 represented everyone else. So could this represent servant number 3 up to 7, which means 80% of people? He was not enterprising. Yung dalawa na muhuna, nagnegosyo. Yung isa na times 10, yung isa na times 5. Ito siya, wala man lang ginawa. He was conservative. He plays it too safe. Sabi, mahigpit kayo, mabagsik kayo. Yan ang balita ko tungkol sa inyo. Baka magkamali pa ako, maparusahan nyo pa ako. So tinago ko na lang. Eto, kunin nyo na ulit, buong buo. Walang bawas. Walang kulang. And apparently, he does not know the prince.
dahil napakasama ng impression niya sa prince na ito. But you know who the prince represents in the story? No? God or God's representative. And he who does not know the prince will not receive favor from the king. This man was fearful, he was afraid, he was ruled by fear, and he was a complainer. Nakita nyo agad yung pagkakaiba ng karakter ng tatlo. Yung dalawang nauna, bagamat magkaiba ng talent at magkaiba ng naging bunga, pero they belonged together. They were made rulers. They made much of what was given them. Itong isa, which could be 1 to 8, number 3 to 8, kasi wala na ibang binanggit out of the 10 na binigyan nung umalis yung prince. So pare-pareho. Marahil itong number 3 at ang lahat na, nang natira pa hanggang ika-10, mareklamo, maraming fear, hindi siya kumilos, hindi siya nag-invest. Ano nangyari? Luke 19, 22 to 23. You worthless servant, the king told him. You have condemned yourself by what you have just said. You knew that I am a hard man, taking what isn't mine and harvesting what I've not planted. Why didn't you put my money in the bank? On my return, I could have had the money together with interest. Ganun pala impression mo sa akin? Mahigpit? Malupit? Bakit yung perang iniwan ko sa iyo, sana malang nilagay mo na lang sa bangko para nagka-interest kahit konti? Hindi ibinalot mo lang dyan sa iyong panyo at tinago mo kung saan. Walang nangyari. At ang tawag kay servant number 3, worthless. There was no production, no growth, no profit. And he condemned himself by his own words. Sabi niya, mahigpit kayo eh. Hard man pala ako, ha? Sabi ng prince ng ngayon king na, pues, let your words be your judgment. I'll be hard on you. Kita nyo, hindi naman naging hard si Lord sa 10 lang, naging times 10. Pwede pa siguro maging times 1,000 yun eh. Pero dahil naparami niya, hindi naman siya reklamador, pinuri siya. Yung times 5 lang ang naging bunga, hindi naman pinagalitan. Sabi, ba't ito, times 10, ikaw 5 lang? Hindi. Hindi rin kasi reklamador. Sinikap niya magagawa niya, na premyuhan din siya. Itong mareklamo, sabi, mahirap kayong kausap, mahigpit kayo. Ganun pala, pues magiging mahigpit nga ako sa'yo, kasi yan palang iniisip mo. Matthew 12:37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Dibdibin natin mga kapatid ang ibig sabihin nito. Ang Panginoon din ang may sabi. Sabi niya, kung anong sinasabi mo, ganun nga mangyayari. Kung sa sinasabi mo, maiipit ka nga. Kung sa sinasabi mo, luluwag ka nga. Kaya pinag-iingatan natin ang sinasabi natin. Anong madalas sabihin ng maraming tao? Di ba sabi dito nung king, sinabi mo di matutupad. Ngayon, sino yung nagsasabi laging mahirap kumita? Mahihirapan ka nga kumita. Kasi laging yan ang sinasabi mo. Mahirap kumita. Ang hirap ng buhay. Gaano karami sa inyo nagsasabi niyan everyday? Bilangin nyo ilang beses. Ang hirap ng buhay. Mahirap ang buhay ngayon. Ang mahal na mga bilihin. No? Tapos pagka may mga negative na nangyayari, sabi mo, only in the Philippines. Kaya pa ulit-ulit na nangyayari.
Napansin nyo nung nagpalit tayo ng motto na it's more fun in the Philippines? Parang talagang nagkakaroon ng more fun. Bayad na lahat ang utang natin sa World Bank. Nagpautang pa tayo ng $1 billion. Ngayon ang Pilipinas mayroong $90 billion reserve at padami pa ng padami. We have become the investment darling of many investment houses around the world, and we were named as the fastest growing economy in Asia. Alam niyo ba yun? Sinabi lang natin, it's more fun in the Philippines. E pag sinabi mong madaling kumita ng pera, subukan nyo. Kasi sa kasasabi nyo bang mahirap kumita, lumuwag na buhay nyo? Sa karareklamo ba natin ang mahal ng bilihin, bumaba na nga o lumaki sweldo? We are condemned by the words we say. Lalo yung pesting buhay to. Can you imagine, minura mo yung buhay mo? Diba? Ano mangyayari sa buhay mo? Yung asawa kong batugan, mga anak ko walang kwenta. Pag sabi ka ng sabi nun, sinabi na, by your words, you will be condemned. Eh kung ang basa ng langit dyan ay prayer, God answers prayer. Kaya iniingatan natin ang mga sinasabi natin. So say good things about the country. Say good things about your husband or your wife. Say good things about your children. Say good things about life, because I'm sure that if you really look, you will not run out of good things to see. So tingnan natin kung ano yung mabuti, batiin kung ano yung maganda, purihin at kaibig-ibig, laging banggitin yung gusto nating mangyari sa buhay, hindi yung ayaw natin. Somehow there must be a change in the way energy flows into our lives. Balik tayo sa kwento. Luke 19:24 to 25. Then he said to some other servants standing there, take the money away from him and give it to the servant who earned 10 times as much. But they said, Sir, he already has 10 times as much. So yung binigyan ng puhunan A, naging times 10, yung puhunan B, naging times 5, itong puhunan C, 1 pa rin. Sabi niya sa mga katulong, kunin niyo itong 1 ito, ibigay niyo doon sa may 10. Sir, ang yaman-yamanan niya. At di ba yan ang reklamo ng maraming reklamado sa buhay? Ang yaman-yaman na may-ari ng company namin, bibili na naman ng kotse, siya na naman ang mayaman. Diba? Isipin niyo mga kapatid, kung itong mga reklamong ito lumalabas sa bibig niyo, so you will know which character to identify with. Kaya atin niyo na naman ibibigay yan. Ganyan. Itong tindahan niya, nagka-branch na naman, dami na siya ng dami. Reklamo tayo ng reklamo sa mga umaasenso, no? Sa mga dumadami ang kabuhayan. Nabili na niya lahat ang bukid sa bayan namin. Kanya na lahat. Diba? Mga reklamong ganyan. Ang yaman-yaman na niya. It's a common complaint. Pero remember, ang nag-utos na ibigay yon doon sa mayaman na, yung character representing God. So, huwag kayong magreklamo. Kung may pinapayaman, huwag niyong labanan, huwag niyong reklamuhan, kasi obviously may ginagawa siyang tama. Hindi man siya perfect, may ginagawa siyang tama at pinagpapala siya. Ba't kayo lalaban sa isang taong pinagpapala? Ba't kayo sasalungat sa taong may momentum, umaasenso, paangat, tapos paisibid-isibid kayo, pareklamo kayo, lalo kayong lalayo sa grasya. Luke 19:26-27. The king replied, those who have something will be given more, but everything will be taken away from those who don't have anything. Now bring me the enemies who didn't want me to be their king. Kill them while I watch. Alam mo na si Lord Jesus ang nagbigay ng kwento kasi masyadong controversial. Kung itong kwento lang to sana sumasang-ayon sa karaniwang takbo ng mga paniniwala ng mga tao at mga values at pagpapahalaga, baka magduda ka pa na imbento yung kwento. But when it is so controversial, it could only be true. Sabi ni Lord, nagrereklamo kayo na yung mayaman, yung marami binigyan pa. Ganyan talaga. Yung marami, yung nagpaparami, siya pa ang lalong bibigyan. Ngayon yung mga makatsyang, mareklamo dyan, walang-wala na nga kayo, aagawin pa yung konting nasa inyo. I'm not happy with you because you are not producing. A very, very revolutionary thought about God's economy.
Those who make much will be given more. At di ba totoo, yung mayaman, payaman ng payaman? Totoo naman who will deny it? Ang mayaman ay lalong yumayaman. Dahil ang gusto ng Diyos, yung mayaman lalong payayamanin. Nakita na natin sa kwento. Hindi ko mamayaman, masama. Siyempre, yung mga hindi mayaman, gusto niyang palabasin masama yung mayaman para magmukhang, kaya naman ako mahirap kasi mabuti ako eh. Hindi naman ko mahirap, mabuti. Ang kabutihan, ang kasamaan, walang kinalaman sa economic status mo. It's a very personal thing. Kung hindi man tamang lahat ang ginagawa, ay may tama pa rin ginagawa. Kaya kinakalugdan ng Diyos. Because no sparrow, no little bird will fall on the ground without God's permission. Therefore, nobody can make wealth without God's permission. And nobody will be so poor without God's permission also. Because God is in control. God is sovereign. Siguro naglalaro sa isip nyo, ibig masabihin niya, kaya ako laging gipit dahil sa Diyos. Hindi dahil sa Diyos. Hindi gumising ka isang araw at sabi ng Diyos, paghihirapin kita. Ikaw papayamanin kita. No. Kita nyo sa kwento, lahat ng 10 tao representing 100% of the population, lahat binigyan. Kaya lang hindi lahat pare-pareho ang performance, nagkaiba-iba, kaya iba-iba ang gantimpala. Those who don't make or produce, those who don't multiply money, will be stripped of the little they have. And it's the law of nature. It is the law of heaven. It was told by the Lord Jesus Himself, so you better make peace with that reality. Ang mahirap ay lalong humihirap, ang mahirap ay lalong paghihirapin, dahil hindi ko mamahirap, ay mabuti. Kung hindi man maling lahat ang ginagawa, ay mayroong maling ginagawa. Sasabihin natin, sisisihin pa ba natin yung mahirap dahil sa paghihirap niya? Ano yung kwento? Anong gagawin natin sa kwento? Itapon natin para maiba? Para mapasarap natin ang ating pakiramdam? Siguro naman, wala akong kasalanan, kaya ako mahirap. Ayan na nga yung kwento. Ang atin ngayong malaking challenge, mga kapatid, alamin kung sino tayo sa 10 examples. Simplified into 3. Yung 1 na nagpa-10, yung 1 na nagpa-5, at yung 1 na 1 pa rin, walang ginawa, nabawian tuloy. Apparently, those people also represent those who don't like the king, meaning the king's way. But those who don't like the king's way will be condemned. So ayaw nyo ng pamamaraan ng king? Kung hindi tayo sumasang-ayon sa kwentong ito, parang tayo ay nasa kwentong ayaw din natin sumang-ayon sa king na yon. Sabi niya, kill them all before me, I will watch. Very, very revolutionary. It must jolt you. It must awaken you to realize where you stand. Where I stand. Yung meron ng konti pero hindi pa pinayayaman, hindi pa pinalalago, hindi niya inaalagaan yung binigay sa kanya, mababawian. Sayang. Nakita nyo ba na may maangyayamang mga kumpanya nung araw, mga restaurant, chain of restaurants, o mga pabrika ng ganito, mga ganon. Tapos ngayon, wala na, kakaantok na yung restaurant nila, wala nang tao halos. Naghihingalo yung negosyo nila, samantalang nakakita na yun ng better days. Sino nagpabaya doon? Either yung mga magulang, hindi natin rin yung mga anak na paanda rin yung negosyo, o yung mga anak na lumaki na spoiled, nung sila na nagmana ng negosyo, na wala na. Meron naman na maliliit na negosyo nung mga magulang nila nagraran, tapos sa pa-asenso ng second o third generation. Marami mga ganyang kumpanya, marami mga restaurants ng araw, sikat na sikat. Ngayon, wala na. Naranasan na. I-maintain na lang. What happened? Lahat may chance. Lahat may natatanggap sa simula. Lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. You only start small. Katulad doon, kahit yung binigay na 10, small lang naman eh. Pero naging times 10. Yung binigay sa kanya, naging times 10. So siguro, dadami pa ng dadami yan exponentially. Lahat may chance. Ang daming mga taong nagdarahop, sasabihin, nagdarahop ako, mapait ang buhay ko, mailap ang tadhana, malas ako. Pero pag tingnan naman yung history, ba't ka walang trabaho ngayon? Natanggal ako. Ba't ka natanggal?
Absent ako ng absent. Reklamo ko ng reklamo. Inuuwi ko yung stapler. Nahuli ng gwardiya. May trabaho ka na, natanggal ka pa, tapos ngayon nagre-reklamo ka. Meron naman, ang tagal-tagal ko na sa trabaho ko, hindi pa ako umaasenso. Bakit? Inaaway ko yung supervisor. Matigas ang ulo ko. Nakikipagbabag ako sa kapwa ko manggagawa. Ba't ka nga ipopromote? Yun naman mga sobrang yayaman ngayon, nagsimula din sa konting-konti Pero every step of the way, mga tama ang ginagawa nila, kaya dumami ng dumami. Yun namang nanatiling wala, meron din, pero hindi niya naingatan yung binigay sa kanya. Meron nga, mas malaki pa yung bigay sa kanya. Natatandaan nyo sa elementary grade siya, yung valedictorian, siya lagi ang honor, tambak-tambak ang mga medalya niya dito, tapos makikita mo 20 years from now, hirap na hirap sa buhay, ikaw no nabulok tutorian, ikaw yung mga inuutos-utosan ng teacher, binabato-bato ng eraser, meron ang asenso mo ngayon, because somewhere along the line, may mga ginawa kang tama, umangat ka. Siya naman, may ang laki na niyang edge, honor na, hindi pa minentain. Hindi naman lahat, kasi merong honor na tuloy-tuloy pa. Pero nag-iiba-iba ang nangyayari sa buhay natin, hindi dahil ayaw sa'yo ng Diyos, hindi dahil galit sa'yo ang Diyos, dahil mahal tayo lahat ng Diyos. Pero ano ang ginagawa natin sa ibinibigay sa atin ng Diyos? Bibigyan ka na ng Diyos ng asawang kay tinutino, pagtatakasilan mo pa, aapihin mo, ano mangyayari nun? Lalayas-layasan mo ang tinutino niya, tapos ngayon babalik ka, may sakit, matanda ka na, aalagaan ka pa niya na naman. Can you imagine the wastage? The time wasted, the love, the peace that was not experienced. Gagawin kang director halimbawa ng isang grupo, dance group, musical group, whatever group. Tapos, mamaya pakonti na ng pakonti yung mga tao doon. Paubos ng paubos yung talent. Anong ginagawa mo? Surely may ginagawa ka. Maliban sa ginagawa din ng iba, sometimes they negate your effort. Kinokontra ka, nilalabanan ka, pero nag-i-interact din kayo. Kahit mali ang ginawa niya, itama mo yung reaction mo sa kanya, tatama yun. What do we do with what God gives us? May chance ka na magnegosyo, tapos hindi ka tatao doon, ipagkakatiwala mo lang sa mga katulong na kinukumpitan ka, o kaya hindi ganun ang malasakit, hindi ganun katalino, so hindi niya napapaasenso. Pagbalik mo, paubos ng paubos yung stock, bayad ka ng bayad, walang benta, hanggang mamaya may utang ka pa. What do we do? Kahit lang sa katawan natin, what do we do? Lahat tayo binigyan ng katawan. Meron ba sa inyo dyan? Kaluluwa lang? Wala, di ba? Lahat may katawan, so equal. Pero ano-anong pinagagagawa natin sa mga katawan natin? Makikita naman kung anong ginagawa nyo sa katawan nyo. Pag tinignan ka ba ng Diyos, malalaman niya, iniingatan niya ang kanyang katawan. Pero hindi ka kakain sa oras, kakain ka ng sobrang asin o asukal, hindi ka magpapacheck up, hindi ka magpapaayos, madidiscover mo na lang may malalakan ang sakit. Sino may kasalanan? Kung sabihin, ay, ginanito ako ng Diyos. No, walang ginaganyan ng Diyos. Nung sinulat ng Diyos ang batas ng kalikasan, nung nilikha niya ang sandaigdigan, nakasulat na lahat. Wala nang personalan yan, aanda na yan mag-isa. Kahit ka paladasal, kahit ka relihiyoso, kung pinapabayaan mo ang iyong pagkain, magkaka-ulcer ka. Hindi na dadaan sa dasal yun. Kahit kasimba ng simba, sa ulo mo lahat ng Bible, hindi ka naglalaba, wala kayong maisusuot na malinis kasi hindi kayo paglalaban ng mga anghel. Nakasulat na lahat, nakatakda. Dapat lang alamin mo, how does nature work? Kristiyano ako, naglalakad ako sa gilid ng mataas na bubong, nadulas ako, mapapasag ang bungukot, mamamatay ako, kahit ako Kristiyano. Missionary ako, nagpunta ako sa isang tribong
kumakain ng tao, nahuli ako, kinain ako, hindi ako exempted kainin dahil missionary ako. Tinuka ako ng mga lamok na may mga malaria. Kahit ako maganda yung layunin ko na i-convert yung mga kaluluwa doon, mamamatay ako sa malaria because there is natural law. Paminsan-minsan, God makes a miracle and breaks His own laws. Pero paminsan-minsan yun. Under normal circumstances, nature will take its course. Tamad ka, huwag kang umasang aasenso. May trabaho ka na, pala absent ka, pabaya, huwag kang umasa magkaka-increase. Baka matanggal ka pa. Mataas na yung pwesto mo, i-demote ka pa. Kasi hindi ba sabi, make him ruler of 10 cities kasi worth siya. Palagay nyo, pag nagro-rule ka doon na nagpabaya ka, magro-rule ka forever. No, babagsak ka doon because the laws had already been written. Kailangan tama ang ginagawa mo. It's like riding a bicycle. When you stop moving forward, you fall. Lahat ng ginagawa mo dapat forward ng forward. Asenso ka ng asenso. Kasi kung hindi, paatras ka. What do you do with what God entrusted to you? Binigyan ka ng Lord ng talent na mag-sketch. And I know so many people who are very talented at sketching. They have a natural, indigenous talent. Nobody had to tell them. Grade 1, preschool, grade 2, nagdo-drawing ng maganda. Pero ngayon, hindi na makapag-drawing because 30 years had passed. Wala siyang ginawa para i-develop yon. Sa palagay nyo, naturally, magde-develop yung talent? No! Maraming magagaling na singer, kinalawang na yung boses, na malat na, kakakain ng malalamig, pagpapabaya, pagpupuyat, paninigarilyo. Do you think you will have a good voice forever? There are many nationally renowned singers that cannot even sing now. Pinabayaan ang katawan. So dapat hindi lang pag binabalikan ka ng Diyos, na-maintain mo lang, dapat na pa-asenso. Di ba yung one, na-maintain lang niya, ito yung binigay niya sa akin, ito pa rin, walang bawas. At sabi sa kanya, hindi ako concerned na walang bawas, ang gusto ko may tubo. So, binigyan ka ng Bible study group, may 2 nagsimula, 3, nung biniligan ka ng Diyos, 10 years later, naging isa pa. At asawa mo pa yun, ha? So, walang growth. Sa palagay mo, bibigyan ka ng mas malaking grupo, yun lang, hindi mo ma-manage. The principles in this story are so painfully true. Hindi mahirap makita. Imbes mainggit ka sa taong umaasenso, sabi mo, ano kayang ginagawa niyang tama? Anong ginagawa kong hindi tama? Ba't hindi ako umaasenso? 1, baka reklamo ka ng reklamo. Ayaw ng Diyos sa reklamador. Your own words will condemn you. 2, baka inggitera ka. Ayaw din nila na inggit ka na inggit sa nangyayari sa kapitbahay mo. Ba't di mo asikasuhin yung buhay mo? Ayusin ang sarili mo, ayusin ang negosyo mo. Kahit anong gawin ninyo, hindi maiiba ito. Nakatakda. That's why, malinaw na ikinuwento ng Panginoon. Nakakaawa ba yung wala na, babawian pa? Naawa ba yung Diyos dito? Hindi. So, huwag yung asahan, nakakaawaan ka dahil lang mahirap ka. Sabihin ba sa'yo, well, wala na ang awa-awa sa usapan. Ang point is, nagsikap ka ba? Ginawa mo ba ang dapat? Nagpakasipag ka ba? Nag-invest ka ba? Hindi awa ang pinag-uusapan. There is a natural law. Pag may itinanim ka, may aanihin ka. Nagtanim ka ba? Wala. Di, wala kang inaani. Huwag kang magpaawa-awa dyan. Walang mangyayari sa awa. Di ba sinasabi nga ng ating mga matatanda, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kailangan may gawa ka. You've got to give something to God for Him to bless. Paparamihin mo ba yung 0? Binibigay mo sa Diyos 0 times 0, di 0 pa rin yun. O natapos ka ng kung anumang kurso, umaattend ka ba every year, every 6 months sa mga seminar para malaman mo yung latest knowledge in your own given field? O kinakalawang na yung mga alam mo? Dapat umaasenso. Katulad nung maraming mga barbers ngayon, yung mga barbero, di ba halos naubos na yung mga barbershop, konti na lang yung natira yung corporate, yung maraming branches, yung standard. Kasi nga maraming mga barbero, yung nalaman nilang gupit nun, hindi na nag-improve. Kwento pa ng kwento, kumisang bakit-bakit na yung likod mo dahil kwentong barbero, di ba? Walang technology, walang product development, walang bagong pag-aaral, so iniiwan sila ng mga taong gustong stylish. Namamatay yung industriya na yon unless you reinvent yourself, learn something new,
Because binigyan ka ng talent, paramihin mo. Importante yun. Yung iba, sisisihin pa yung mga kliyente. Maarte kasi kayo ng mga nagpapagupit eh. Ayaw na sa barbero. Yung may kasalanan pa ngayon, yung client. Lahat may chance. May chance ka, kapatid. Marami sa inyo, alam ko, you made so well sa mga chances na binigay sa inyo, Lord. I wish I could say the same thing for everybody, and I wish I knew more, the details about each one's life. But what I know is this: what you plant, you harvest. That's a biblical rule. Lahat yan pwede mangyari. Apply the lessons. Physically, materially, sa pera. Pero hindi lang yun eh. Apply it spiritually also. Binigyan ka ni Lord ng isang verse, alam mo yun. What do you do with it? Dumadami ba yung alam mo? Dumadami yung application ng verse na yun? Binigyan ka ni Lord ng ministry, kung ano man yun. Dumadami ba yun? Nagmumultiply? Dumadami ba yung tao? Nai-intensify yung alam? We are moving from glory to glory. We are becoming more and more knowledgeable and godly. Dapat may growth. Tandaan nyo, pag walang growth, may retrogression. Pag hindi umaasenso, umaatras. Yun lang sa ministry. So dapat maingat. Masipag. Sipag yan eh. Hindi nakukuha sa galing. Maraming magaling pero hindi masipag, wala rin nangyayari. Pero kahit hindi ka magaling, pag masipag ka, siguradong may mangyayari. Eh kung magaling ka na, masipag ka pa, yun ang times 10. Yung hindi masyadong magaling pero masipag, times 5. Pero kahit magaling ka pero wala kang sipag, wala, ibabalik mo, wala rin nangyari. Apply the basic lesson. Multiply what is given to you. Even emotionally. O binigyan ka ni Lord ng anak. Let's say isang anak. Naparami mo ba yung anak na yun in terms of, wow, times 10 yung love niya sa'yo. Kasi times 5 lang o 0 pala. Meron naman, nagkaanak na nga, pinalaki mo na, pinakain mo pa rin naman, pinag-aaral, pero inis sa'yo, galit sa'yo, namumuhi sa'yo. Negative pa. Nagkaanak ka pa, hindi mo na pag-grow yung ministry na yon. Nagkaasawa ka, binigyan ka ni Lord ng partner, napaka-rare at napaka-beautiful gift from God, tapos nilayasan ka pa, hindi mo naalagaan. Liban na lang na siya mismo ang nagkusang magtaksil at lumihis ng landas. Pero pag ibinigay sa'yo, alagaan mo, paramihin mo. Kung ang pag-ibig sa'yo nung pinakasalan mo from 1 to 10 ay 8 lang, dapat after a while naging 8.5, then naging 9. Dumadami. Kesa 2 na lang po. Kawawa naman kayo, 2 lang, nagsasama pa kayo. Samantalang pwede mong paramihin. So what do you do with what God gives you? I'd like you to concentrate now, brothers and sisters, and say, what are the nicest things that God gave you? Would you bow before the Lord and count at least 5 great things God gave you? Be it talent, be it treasure, be it people. What is it? And ask yourself, what have I been doing with it? Anong ginagawa ko sa pag-ibig sa akin ng asawa ko? Pinaparami ko ba? Times 10? Times 5? O 0? O ngayon, galit pa sa akin? O binigyan ako ng ministry, napalago ko ba? Napatalino ko ba yung mga nandun? Napagaling ko ba yung skill nila? Naparami ko ba yung members niyan? Naparami ko ba yung ministry at paglilingkod nila? O paubos ng paubos? Surely, pag nangyayari yon, merong something wrong. Kailangan pa bang ipamukha ng kapwa? Kailangan pa bang ipamukha ng pulpit kung ano yung wrong? Alam naman natin kung anong wrong, ha? At lalong-lalo sa ministry, kung hindi yung nag-grow, may something wrong. Dapat mag-soul search. Tatanggalin natin yung pagkabulag natin tungkol sa ating sarili at yung paniniwala natin sa mga illusions natin about ourselves. Because kung tama lahat, dapat mabunga. So something's wrong pag hindi mabunga. Kahit sa pag-aaral, binibigyan ka ng Panginoon ng pangmatrikula, nakakapag-aaral ka, anong ginagawa mo? Dumadami ba yung alam mo? O pumapasa ka lang na pasangawa? Kasi wala ring alam. So pag wala kang alam, gumraduate ka man, pag nagpumasok ka sa trabaho, do you think you will be a ruler of 10 cities? No. Ang trabaho mo, tagabilang ka ng ilang poste sa kalsada, lakad ka ng lakad, bilangin mo mga poste dito. Kasi yun lang alam mong gawin. Ang tao hindi lang dapat gumraduate sa school, dapat natututo.
Kaya yung natututo na hindi gumraduate, mas maganda pa yung kinabukasan kaysa gumraduate na wala naman natutunan eh. Kung gumraduate ka na, natuto ka pa. Can you imagine? Tayo ang nagwawaldas ng buhay natin. Tayo rin ang nagyayaman nito, nagpaparami, nagpapaunlad. Kanya-kanyang report sa Diyos, pero lahat binigyan. At lahat patuloy na binibigyan ng second chances. Ang Diyos naman, hindi ka ba sa i-judge kung bigla ka nagkulang? Tanggapin mo lang pagkukulang mo, pagkakamali mo. Bibigyan ka na naman yan another chance because God is good at giving second, third, fourth chances. Pero kahit bigay ng bigay sa ang Diyos, lumalakad ang panahon. Seventh chance na pala, pero grade 1 ka pa rin. Next year, 8th chance na, grade 1 ka pa rin. Sa palagay mo, sinong lugi? Diyos o ikaw? Ama namin, ituro niyo po sa amin kung bakit kami maunlad o hindi maunlad. Bakit kami maasenso o hindi maasenso? Bakit ang may asenso ng iba sa amin 10, yung iba 5, yung iba 0? Ipakita nyo sa amin, Lord, kung sa mga ginagawa namin, marami naman sa amin masipag, pero ba't hindi umaasenso? Anong dapat na gawing tama? O mas tama pa? Umaasenso, mabunga. Kung hindi kami conscious, Lord, kung ano yung dahilan, ipakita mo sa amin para lalo namin pagbutihin at lalo kaming tumanaw sa inyo ng utang na loob. Turuan nyo kami na manatiling mapagpakumbaba kung pinagpapala nyo aming buhay. At tulungan nyo kaming huwag magreklamo kung nagkukulang ng pagpapala at huwag naming sisihin ang langit, ang kapwa, ang mga Hapon, ang mga Kastila, ang mga Inchik, ang mga kung sino-sino. Tingnan namin, Lord, kung ano yung personal na pananagutan namin kung ba't hindi kami umaasenso. Kung lagi na lang namin nakakagalit ang mga kasama at kaibigan, ipakita nyo kung anong mali naming ginagawa. Mismanagement of our human relationships. Kung lagi na lang na kami ang naiiwan ng mga promotion, lagi na lang kami ang hindi gusto ng kapwa, ipakita nyo what we're doing wrong. How we squander the good chances you give us. And for every blessing, O Lord, teach us to be thankful and to be charitable to others. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Think of the 5 great things that you have received from God. And review right now what you do with those 5 things. Is it the talent to sing? Is it the talent to lead? Is it the talent to produce things, to be creative? What have you been doing in the last 6 months to improve yourself? What have you been doing in the last year, last 2 years? At kung wala tayong ginagawa, huwag tayo magtaka kung konti ang bunga.